Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot kasama anumang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanak. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman, Mayong Visayas o Mindanao. Sa makausapan mga ka-angel, ang hapon kaniyang tanan, ingon manusab sa tanang mga televiewers karon nga nakaroon na sa gawa. Ingon manusab dire sa nasud sa Aman Jordan ngadto kang Rica Balibria at saka kay Ma'am Ate Gina Balibria. Labi sab kang tiyata sabi kang Medilo sa Reyes kay og sa tanan nga mga kaga Sarah Joy Hart o labi na usab ngadto kang Catherine Hermosa nga miyembro sa Team Kasangga og sa Angel Radio Sacrifice adlaw sa bulan sa Enero 2022. Ako nga Volver kiguban kaninyo ni ini nga programang Angel News Patrol Afternoon Edition sa ngalan usab sa akong ka-partner karon din niya nga ang program in charge at the same time ato ang co-pilot o ka-team viewer. Imasa ato ang news writer si Angel Shinsologa ato ang admin head nga nakaroon sa kauluhan mga ka-angel si Angel labi na usab ngadto sa ato si reporter si Angel numero 3 Angel Tutong Samba. Uban sab sa iya nga magisakupan nga mga reporter. Iman sa Angel Patrol numero 7 Angel Amon Carcalias, Angel numero 8 Angel Philippine Haujan, Angel French Lucia, Angel numero 4 Angel Dropit Sanoria, og Angel numero 5 Angel Ricky Tadioria. Memorize na ako mga ka-angel, ina ko kinahanglan og guideline o kining kodigo. Kay memorize na to ang mga angel. Okay, mga ka-angel. Sa soon ni kanhi kapitan tablo kagawad Mio Baka Angel nga mipanaw sa laing kalibutan pahasubok sa pamilya nga Bakaro gikan usab sa buhatan sa Angel Broadcasting Management and SAP dawata ang amo ang pagpahasubo sa pamilya nga mga Bakaro diri sa Barangay Tablon mga Angel sa pagpanaw sa iyang igsuon na si sa iyang igsuon nga si kanhi kapitan Romeo Bakaro og first kagawad diri sa ato ang sa ato ang barangay sa Tablon. Panibasab ngadto usab kang honorable kagawad Alan Magsayo sa tanang mga pamilya and family diri sa Purok 5 Barangay Tablon. Darita mga kandiyan nang ipahubuhan hidlang balita karong hapon na. Ingon sa balita ni Angel Efrena Celosia. Gikaingon pa mga ka-angel sa iya nga balita.
Iko sa druga sa lantapan na Bukidnon. Manusapan sa balita nito itong samba. Siko illegal. Manusapan balita sa Kidapawan City, nakabiyaya ng farm to Market Road ng Elka. Mga residente, pasalamat. Tanga sa balita, lokal, labor. Sa mga ka-engineer, DSWD may panghigit na 190 million na pondo. Samtang sa ibang balitang nasyonal, crackdown na laban sa mga nagbibinta ng COVID-19 drug panggamot sa black market, ilunsad ng PNP. Bawal dyan mga ka-Angela, kung doon na may nagbibinta dyan sa black market o sa online about ining drugs o kining bakuna sa COVID-19 o kining tableta. Illegal ka na mga ka-Angel, piki na. Pwede ka mo makompromise ang inyong kalusugan mga ka-Angel kung mo gamit mo ni ini. Kung doon na inyo na matikdak na nagbibinta ng mga pinagbabawal na gamot gaya nito COVID-19, report mga polis. Dito ta sa balita international. Mahigit isang at kaguluhan no bilyonaryong si Richard kasalukuyan nagpapagaling matapos sa tamaan ng COVID-19. Walang pili mga ka-Angel kasi bilyonaryo ka pa, trilyonaryo, kwadronaryo. Basta sakit mga ka-Angel, walang pilion. Rita sa balita mga ka-Angel, Osaka pasok na miss ng Melbourne Summit Seat. Sa ibang balitang sports mga ka-Angel, mga laro sa PBA, tuluyan ang kinansila patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nabinaw sa mga ka-Angel sa balitang HPC, hindi sila ginagawa. Kung sa kanina mga ka-Angel, no? Dirita sa laing showbiz na balita mga ka-Angel, ilan pa nga celebrity ang nagpositibo sa COVID-19. Dirita sa laing showbiz usab na balita, gikayon pa 13 gola pasok sa pinakabagong season The Voice Kids sa UK. Ditas mga ka-Angel, ito mga headline, ito mga balita karong ang himpit nga mga aso mga ka-Angel yung matunghayan nyo sa tong pagbalik. Mga naboy sa mga ka-Angel, standby sa tong pagbalik. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Viva Pichiñor Santo Niño! Happy Fiesta Barangay Tablon! Karong Enero 15 ug 16 ang kapistahan sa pangilin ni Señor Santo Niño matang ikatulong Domingo sa Enero. Viva Pichiñor Santo Niño!
Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Mga moms, Maraming tayo mga ka-Angel, this is itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sa kadawaton mga ka-Angel, ang unang report gika ni Angel Patrol numero 5, Angel Efren sa Lucia, alang sa iyang mga balita. Angel Efren, alang sa imong balita. Okay, nawala mga ka-Angel ang linya ni Angel Efren sa Lucia. Ato sa diri sa mga ka-Angel sa laing balita. Diri sa balitang lokal, nagpaabot ng kanilang tao sa pusong pagpasalamat sa national government, sa city government sa Kidapawan, ang mga mamamayan ng dalawang purok sa barangay Singaw ng lungsod matapos ang groundbreaking ng mahigit na 14 million na farm to market road na pinunduhan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o ILCAC. Layon sa proyekto na may ayos ang bahagi ng daangan nag-ugnay, partikular sa mga purok ng Makupa at Papaya ng barangay Singaw patungo sa purok San Vicente ng katabing barangay ng Balindog, Kidapawan City. Pinasalamatan ng mga residente si Mayor Joseph Evangelista sa mabilis na mahusay na koordinasyon nito sa national government sa pamagitan ng ILCAC. Nagbibigay daan ng paglutas sa matagala na nila nga suliranin na hindi maayos na daan. May habang 1.095 km ang concreting sa naturang farm to market road ayon sa City Planning and Development Office o CPDO. Sinabi ng mga residente ng bagamat na una nang naging hamon para sa kanilang presensya, ang mga komunista nga grupo sa kanilang lugar sa pamagitan ng ILCAC ay nagkaroon ng pagkakataon na umunlad ang pamumuhay ng marami sa kanila at mas mapabilis na ang pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng maayos na daan. Isa lamang ang nabanggit na farm to market road sa kabuang 140 milyon sa mga proyekto na ipapatupad sa lungsod ng Kidapawan sa ilalim ng ILCAC para sa taong 2021 at taong 2022. Kinapapaluuban nito ang 44 ka mga infrastructure and agriculture development, cash for work, health services, financial assistance for indigent families, electrification, water system, at livelihood program ang 140 milyon na pundo ng ILCAC para sa lungsod ng Kidapawan. Nagmula ang pundo sa fiscal year 2021 Local Government Support Fund
support to barangay development sa program. Isinagawa ang groundbreaking ceremony umaga ng Enero 5, taong 2022 sa Purok Makupa ng Barangay Singaw, Kidapawan City. Panauhing pandangal na okasyon, si DILG Region 12 Regional Director Josephine Leysa, DILG Cotabato Director Ali Abdullah, CLGOO Holia Judith Ginoso, at mga opisyal ng Philippine Army, Philippine National Police at ng DILG. Sa nabato ng report mga ka-Angel, gikan sa Township of Reporters, si Angel Patrol number 3, Angel Tutong Sambas. Angel Tong, alang sa imuhang mga balita. Kamen! Yes, Angel Ryan, malhog na karon sa silda sa police station of all kining usa ka lalaki human kini nakitaan nga nagpadula diri sa illegal na sugal kung circus. Nadakpan kini ang maong suspitado nga may ilas pangalan nga si Elias. Kay tagilibin anyo siniminyo o presidente kani sa Zone 7 ngayong bunbong Upol Misamis Oriental. Ibudyag na gihimo ang joint operation sa kapulisan sa REOU-10 ingon manusab inadagan sa police station of Paul Misamis Oriental na sikot kining mong suspect na di kabudyag na tunta na sa punyo sa akto nga din nakuha pa sa iyang posisyon ang 5 ka stab o ingon manusab mga queen kung sinsilyo na kwarta nga iyang di kabutyag na nagpapaya. Ilabi na usap sa 1 pesos nga mga sinsilyo, 5 pesos nga mga sinsilyo gihapon o 10 pesos nga mga sinsilyo. Butyag ng pulos queen ang nakakuha sa iya. Ilabi na usap katong mga istad papali ingon mga bulletin nakumpiska sa iyang posisyon katong gidala usap dayon sa kapulisan aron ipakita nga may ebidensya nga nagpadula siya sa illegal na swerte. Pasataan kini sa kasong paglapas sa illegal na sa swerte sa Republic Act 9287. Sa karon ana pa karon dinitin sa police station o ang nasampit na suspect. Samtang sa lain bahin usab Angel Ryan usa ka dalaga kung babae na biktima itaon kani sa na lisensya. Magulanon kini nga ni-report sa buhatan sa kapulisan, ingon man sa police station kasi kining maong babae na nabiktima nga si Michelle Rosano. Yankee Tampas, 40 anyos kini usa ka dalaga o usa ka membro sa Honda rider. Adi di kabudyag matud pa niya. Ang lahi na niya nga sayran na ang iyang lisensya nga nadawat usa na kapite. Busa nga didakot siya sa kapulisan aron sa pagpatala kay gikabutyag dili lamang kung siya lamang ang nabiktima. Ang maong responsable usab nga nag-issue og mga PT baylasan sa pangalan na si Renato Rios. Orintaan ninyo og kasamtangan usab na limonyon sa sistema nga nabot. Gikabutyag nga iya gining i-report kay baya pa man magpadayon kini iyang ginutan nga diin na nag-distribute og naggayo og kantidad usab o pag-issue usab sa mga peke na lisensya. Ang kaso usab hatagan usab karon og aksyon ingon man usab sa kapulisan ug sa dugang pa usab nga investigation o giduso na usab karon ang kaso sa Barangay Lupon aron kini sila pagahusayon. Baka natong report na nakuha. Angel Tong. Yes. Nganong mang napiki man ni siya Angel Tong sa ato pa picture din ang giduulan, wala din siya giadto sa buhatan sa LTO. Wala. Kay okay. Tawag na din nga nagpakita man. Kay nagpasalig man na makuha oxygen siya. Pero kumpiyansa siya kay wala raman gihapon isilingan. Apan sa iyang nasairan nga dunay nakadiscovery sa pagsisigignan siya nga tiki kani mong lisensya. Mo lagi na Angel Tong nga panawagan nato sa tanang nga magkuhag lisensya kung mahimo ayo magduola ng picture kung mahimo diretso jud kamo sa buhatan jud mismo sa LTO. Para dili na mapiki sa mana karon nga gikataho nimo pagkaluoy. So, lesson na karon Angel Tong, charge experience na karon sa mga gusto mo kuha og lisensya. Mao lagay nga dili lang kay kanara ang matud pa sa atong nasairan.
doon na pa mga naglihok usab ay tungod aning mga pagpahistro busa pahimangno usab pahimangno gawas lang sa kapulisan pahimangno usab sa Angel Broadcasting Online katulad sa mga Facebook mga ka-FB nga di kita magkumpiyansa kinahanglan nga kita mulupat personal kita nga motuban ngadto sa LTO kung land transportation aron masiguro gyud nato nga atong madawat dili gid kiki kay susama ni nga nabiktima nga wa sab nato pasayro kung pila ka kantidad ang iyang gihatan sa sampit nga suspitado nga ang iyang distribute usa ay kapiki nga lisensya. Angel Tong, susama ni Angel Tong, usa may plano sa saying tungdan mga Angel Tong. Mas maayo mo dagop ka siya sa CIDG or sa NBI para ma-entrapment kini nga natura nga suspitsado. So ang iyang nahimo karon igo na lang siya sa pag-report ngadto sa buwatan sa kapulisan o gikabuti ang multid pa ipatawag ang nasampit na suspitsado aron na imbestigahan ang nasampit ka pagtabo nga nag-distribute o naghatag og mga piki nga mga lisensya. Okay, Angel Tong, final report. Mao kato nga atong nasagat usab nga mga balita sa sayuran ingon bansab sa illegal nga pagpasugal sa Twitter sa Luzon Morosab nga nag-distribute sa ibiditan sa mga pikit na mga lisensya karon nga panahon. Gikan na lang sa atong limutan ato si numero 3 Angel Tutong sa Masdag Report. Live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kayo, Angel Tutong Sambas, Angel numero 3. Pagkaluoy mga ka-Angel sa nadangatan sa maong suspitsado, human kini na ilad. Muna lagi nga panawagan nato sa tanang mga gusto lagi, ayaw mo anang kilid-kilid. Kaya daghan karon mga piki karon nga kung gusto mo og legit, ay mo nang online. Daghan kayo ka sa online karon no. Ga-post lang gusto og instant nga kining voters ID, TIN number, driver's license ug uban pa, tawag lang mo ani nga numero. Kana for your information mga ka-Angel, kanang naturang gipang post usa ka na kapag pamiki. Diba? Usa ka na kapiki mga ka-Angel tungod kay wala makana gitugutan sa buhatan sa gobyerno sa LTO nga mag-post sila para kung dunay gusto nga mukuha. Although ang uban dunay konektado sa naturang establishmento mga ka-Angel. Ito sa nga dawaton ang report gikan si Angel numero 7. Angel Moncarcalias, unsa kay dugang mga report niya ato dawaton si Angel Moncarcalias. Angel Mon sa imo nga balita, kamen. Angel Mon. Nawala mga ka-Angel si Angel Moncarcalias. Ato sa ulat-hulaton mga ka-Angel. Kaya medyo nawala man ang linya ni Angel Moncarcalias. Basin karon taon. Muna ato jo nga paningkamutan mga ka-Angel nga kung mukuha mo, gusto mo og legit ato jo mo sa buhatan sa LTO mismo mga ka-Angel. No? Ay mo nang kilid-kilid kay gusto mo og brato ang resulta piki di ay daw be kon madakpan mo. Daon saon na lang. Magatubang pa mo sa kaso falsification of public documents kay public man na. Okay, Efren sa Lucia, Angel numero 5. Maraguma na siya na bro. Muna na siya, naputol mo ito ganyan na ba? Okay, sorry kayo, Angel numero 5, Angel Efren sa Lucia. Ito naman itong report, kaya naputol na ito ganyan. Sa ibang mga balita, Angel Efren sa Lucia, kamen! Tulog ka drug suspect sa sa bypass operation sa Lantapan, Bukidnon. Malantoso nga aresto ang tulog ka mga drug suspect human gipahigayon sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit PDEO kauban ang Lantapan Municipal Police Station RSOyo 10 Bukidnon PM FC Chikan Bukidnon PM FC og 104 NCRMFD 10 ang bypass operation sa Pulok 10 Barangay Kulasihan Lantapan Bukidnon. Gila ang mga suspect niya si Albert Omo Torniado, the listed 8
HBI, PNP, PDEA, list of 8 provincial listed 47 years old ninyo watchman o residente sa Purok Jes, Barangay Kulasihan ng Tapan, Bukidnon. Ikaduha, si Jumar Carbonera, Bunyal, 24 anyos, ninyo driver o residente sa Purok Ono, Kulasihan ng Tapan, Bukidnon. Ikatulo na ila si Margie Cornelio Magingkol, 31 years old, dalaga o residente sa Purok Jes, Kulasihan ng Tapan, Bukidnon. Na-recover o napalitan ang mga suspect o unom ka kasi sa suspected sabog barabana nga mo balor o 27,200 pesos lakip nga nag-cover ang digital weighing scale o mga drug paraphernalias. Ubos karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station ang mga suspect alang sa tukma nga disposisyon. Paglapal sa section 5, 11, 12 o 15 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ipasakang kaso sa mga suspect. Sa laing balita, usa ka kainoy awikin ang kutlo sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ituan kini nga depressed ang hinungdan sa barangay San Takite, Hingoog City o nakita na lang sa iyang anyos nga anak babae nga nagbitay na lang ang iyang amahan sa iyang kwarto nga patay na kini o diwalwal ang dila. Kini sa akong lokasyon, kini si Patrol Angel numero 5 Efren Bay Lucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kayo, Angel numero 5, Angel Frena Lucia. Dito sa laing nga balitang lokala mga ka-Angel, patay isang laborer matapos mahulog at nasagasaan ang isang trailer truck sa isang construction supply sa Corrales Extension sa lungsod. Kinikilalang biktima na si Gara John Gutierrez, 22 at taga Barangay 21 sa lungsod. Kinikilala rin ang driver sa trailer truck na si Edgardo Agapan. Hayag sa Traffic Investigator Police Corporal Merchant Fernando na base sa kanyang nakuhang informasyon sa driver na tumatakbo ito sa kanang banda sa sasakyan at hindi napansin ng driver. Sa pag-akyat sa biktima, nadulas ito at nahulog at nagresulta sa pagkagasagasa at nabiyak ang kanyang ulo at nasagasaan rin ang kanyang mga paa at hita sa naging resulta sa kanyang kamatayan. Dinala ang driver sa traffic section sa Kokpo pati ang sasakyan. Hintayin nila ang pagkasunduan ng pamilya at may-ari ng construction na supply. Ato sa nga dawaton mga ka-Angel, gikan sa Bisting nga bahin sa probinsya sa Misamis Oriental, Angel Patrol numero 7, Angel Mon Carcalias alang sa dugang nga mga balita. Angel Mon sa imong mga balita, kamen! Ato nang iyon lagwa in raya kaimtang sa panahon dinhi sa may atong nahimutan sa may kalubid, malinaon og hapsay gayud ang kaimtang sa panahon. Wala kitay nakita nga mga dagom nga nasigpa dinhi sa Bukrahan. Iumusab gagariya dito kita sa may lungsod mismo sa lubid, atong obserbar ang dagat sa trapiko. Hapsay kayo itayan og mugaway ang atong national highway. Samtang ang Delta Micron variant na discovery sa nasod sa Cyprus, baguhay pa lang, hindi kumpirmahan na kini. Ni Maricar Limpin, Philippine College of Physician President, na matudlan nga matud pa, dito kini nasigpatan una sa nasod sa Israel, apan walay kumpirmano gikan sa mong nasod, nga existing kining maong baran, apan karon kumpirma na kini sa Philippine College of Physician President nga si Maricar Limpin. O kini ang gibukaton na sa gidalang problema sa Delta gidugangan pagkini Ryan
karon sa Omicron virus o nahitabo nga dunay kombinasyon karon sa mga genetics nini nga paspas ang pagtakod. Dili pa kayo tinaw ang mga datos sa Delta Micron variant nga nasigpatan dito sa may nasod sa Cyprus, pero matod pa nga kombinasyon kini sa existing variant nga mao ang Delta o Omicron o kasamtangan tanawon pa kini o sutaon ang uban pang mga detalye may tungod din Angel Ryan. Padayon, Angel Mon. O sa pagkakaroon, ubos kini sa obserbasyon, pandili kabalakan matupa ni Maricar limpin tungod kay alayo pa kini wala pa gikataho nga mga kaso dinhi nga sulasod sa Pilipinas apan nagi awhag ang talang katawhan ang magbilantayon ilabi na gayon katong pagsulod sa mga OFW mga nasa laing nasod mga foreigner ang tanawon pagayo obserbahan ang ilang mahentang gumikan lagi kay matud pa kumpirmado kini nga aduna kining maong variant kining gitawag og Delta Micron variant Angel Ryan. Angel Mon, kini nga Delta, ano to? Delta Macron. Delta Micron. Lahi po ni Angel Mon, katong bago karon nga Omicron. Mao kini, Angel Ryan, usa kini sa mga ni combine sa Delta variant matod pa ni Limpin nga ang gitaton sa maong variant katong Delta variant daghan kayo ang kapirwisyo daghan kayo nabawan sa natakdan ini o karon aniya kining Omicron karon nga mo'y nagulga sa atong nasod apan kombinasyon kini ngayon ang Delta variant ni combine kini sa Omicron variant pa Limpin nga tuwa pa hinon kini nakita o obserbahan dito sa nasod sa Cyprus Angel Ryan. So, doon na ba'y mga vaccine ang nahimuan ni mga Angel Mon kining bago karon nga nag-mutate? So par hindi daya wala pa gikataho nga vaccine tungod kay baguhay pa lang mong variant agani nitong panasod sa Israel ikaw pa sila nga turok nito sa vaccine ikaduha nga booster shot na sila nito tungod lang ini nga ulga karon sa Omicron apan kining lahi kini hindi daya kining nga mga variant kombinasyon kini sa duha ka variant diin mas isog o kining agresibo katong Delta variant nga may atake sa miyaging mga mayaging tos o mitala sa daghan kayo nga mga natakdan niini o ganiya nasab kini karon kaning Omicron variant nga mo'y nagulga karon ilabi na nito sa kaulan o sa nasod sa Cyprus sa sigbatan o naobserbahan dito nga dunay panagtagbo sa duha ka variant nga gitawag na kini karon og Delta Micron variant Angel Ryan. Okay, final report Angel Mon. Ikan din sa akong animutangan, Patrol Number City, Angel Mon Carcalias, reporting live sa Angel Broadcasting News Online. May salamat kayo, Angel Amon Carcalias, alang sa imo nga mga balita. Pastilan mga ka-Angel, na pwede nga namatikdan gini sa nasod sa Cyprus, Delta Micron. Pastilan. Katong una, Omicron, karon nag-mutate po siya, nag-submerge siya into Delta variant, o Omicron, nag-submerge sila, o nag-fusion sila mga ka-Angel ba? Nagsanib puwera sa sila. So sa kahay dagatan ni mga ka-Angel sa dili na ba mahawa katong mga nabustiran or nakakuha na kini og booster shot mga ka-Angel ingon man ini nga nabakunahan. So nabakahay basin ana doon na poy another doses na sad nga i-inject sa lawas mga ka-Angel. Kung inana lang mga ka-Angel nga wala na lain kun dili kato lang booster bentaha. Pero kung moingon na po ng gobyerno nga magpa-inject na punta kay katong COVID-19 na eliminate naman to na napoy bagong virus nga misulod. Meaning dili na makapenetrate ang gipang baksin nato tungod kay katong baksin intended lamang to para ni atong maong virus. Pero kay lahi man ang virus, lahi po ng baksin. Impas mo na tanig manok mga ka-Angel nga gipang booster. Direta mga ka-Angel. Sa laing balita direta sa balita nga national. Kaysa dili pa mga ka-Angel, ato sa nga dawaton si Angel Patrol, numero 4, Angel Pedro Sanuria, sa paghulagway kini sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Angel Draw, sa imo nga mga report niya, kamen. Yes, hello, no? Particular diri sa Pugon karong nga mga panahon padayon pagyapon ng atong pipilapod ng mga maligahay diri. Karon karon diri sa dirigid sulod kilid gid sa mga merkado karong mga panahon Manila ang pipilapod mga bindor sa ato karon na maligya
na napagyapon karon naka-monitor kanunay sa dili makahugaw sa dagan sa mga konsumante labi na katong mosulod manhi diri nga porsyon sulod yun nga sa mga merkado o diri sa nagkalaya mga establishment diri sa mga merkado sa Pugol karong mga panahon ato po nga ninaw karon nga pagyapon nga nakita na to diri nga walay angay kabalagan kay medyo hawan karong mga panahon kandagan sa gitawag na to nga trapiko. So ato po nga niyaw karon nga niya pagyapon ang pilapod na to nga mga ka-injil karon diri para yung pagyapon sila sa pagbaligya sa ilang mga baligya. So ato po nakita kini nakadaya mga silupin, mga apple, anapod yabot sa mga traffic enforcer. Mura siya bulak mabungkag gayon para katawanan lagi kay mga sistema pero mao gyud panigabuyan sa ato mga ka-injil po in town nga naa diri nangabuhi sa mga syudad. So ato na nila karon hapsay diri ang dagan sa gitawag trapiko ang ato mga motor mga nakapark nga mga kuan naka-arrange permanente. So wala tayong ay kabalakan. So ato nakita po sa panahon karong mga panahon na pagyapon ang mga pila na to mga kanjel para yung pagyapon sila sulod jawas sa mga establishment. Ang matang kanton ini na mga traffic enforcer nga bantay. So nagamanman sa kununay sa gitawag pagdagan sa pagbugog sa dagan sa trapiko karong mga panahon Yes, no, gikan na sa Colquizon. Ako si Patro Lumi 4 Pedro Sanila live nag-report sa Angel Broadcasting Online. Salamat kayo, Angel. Numero 4, Angel Pedro Sanoria. Direta mga ka-Angel sa laing balitang nasyonal. Mahigit pang nasa 891 million na stockpiles at standby funds ang Department of Social Welfare and Development. Batay sa huling talak ng DSWD's Disaster Response Operations and Monitoring and Information Center sa nasabing halaga 107.92 million dito ang standby funds o quick response fund kung saan abot ng 37.18 million dito ang nasa DSWD Central Office, 70.75 million ang nasa field offices habang ang kanilang stockpiles naman ay nasa 783.21 million pa. Binuo ito, abot ng 363.9 million sa non-food items at 233.25 million na naman na halaga ng food items. Dito sa balitang, ibang balitang national mga ka-Angel. Kumikilos na ang Philippine National Police para sa paglansag sa mga individual, grupo at sindikatong labis na sinamantala ang sitwasyon para sa makapanlamang sa kapwa. Ito'y kasunod ng kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa PNP na aristuhin ang mga negosyanteng na namantala at illegal na pag-imbak ng mga gamot kontra COVID-19 at iba pang mga karamdaman. Ayon kay PNP Chief Brigadier Police General Leonardo Carlos, lubhang ang papaganib niya ang pagbibinta ng mga gamot sa labas ng mga lehitimong butika, gamat mainam aniyang sundin ang apila ng Food and Drug Administration o FDA sa mga FDA-approved outlet nang bumili, partikular na sa mga butika o parmasya. Imbestigahan din aniya ng PNP kung paano nakakumbinsi ng mga katawan ng publiko na makabili sa kanilang mga produkto o gamot na hindi nakasubok o illegal din aniya ang operasyon. Nakikipag-ugnayan din siya aniya sila sa mga ahensya ng pamahalaan kung gaano kalaki o kalawak ang operasyon ng mga kawatan. Direta mga ka-Angel sa laing balitang international. Patay ang mahigit 100 individual sa 3 araw na karahasan ng kaguluhan sa North Nigeria. Sa investigasyon ng mga otoridad dumating sa lugar ang mga armadong grupo. Nakasinalakay ang pinagbabaril ang mga sibilyan. Bukod pa dito ilang bahay din ang sinudog kasabay ang pagsunog ng mga kawatan ng mga biktima nga nasawi. Wala pang umako sa naganap na karahasan pero patuloy pang pinaghahanap sa mga otoridad ang mga suspect habang inaalam na rin kung may mga nadamay bang mga pangyayari. Sa ngayon, naghihintay na daragdagang impormasyon ang mga opisyal sa naganap na insidente. Sa laing bahin mga ka-Angel, binunyag ng bilyonaryong si Richard Branson na siya ay nagpapagaling sa matapos dapuan ng COVID-19. Sinabi nito na maging ang kaniyang asawang si Juan at ilang membro ng pamilya ay nagpositibo sa COVID-19 matapos sumasailalim sa testing.
naging katamtaman na lamang ang epekto ng nasabing COVID-19 sa kanilang katawan. Dahil dito ay patuloy na silang naka-isolate. Hiniyakat din ito ng mga mamamayan ng pagbabakuna laban sa COVID-19 at kung maaari ay magpa-booster shot na rin. Oras karon na mga ka-angel, alas 4:56 na sa hapon. Dirita sa laing balitang sports. Pasok na sa semifinals round ng Melbourne Somerset si Japanese tennis star Naomi Osaka. Tinalo kasi nito si Andrea Petkovic ng Germany sa score na 6.1, 7.5. Mula sa simula ng laro ay dominado ni reigning Australian Open champion at hindi na hinayaan na makalamang pa si Petkovic. Susunod na nakakaharap nito si Veronika Kodermitova ng Russia. Itinigil ng Philippine Basketball Association ang naganap na mga laro sa 2021-2022 Governors Cup dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID sa bansa. Sa unang laro kasi ng temporaryo, muna nilang itigil ang laro ng isang linggo. Subalit, nagdesisyon ang mga boards na itigil muna ito ng walang katiyakan. Ayon sa PBA Chairman Ricky Vargas, sa isang mabigat na desisyon ang nasabing hakbang, pero mas inaalala nila ang kalusugan ng kanilang manlalaro at staff. Noong Desyembre kasi ay sinimula ng PBA na tumanggap ng mga live audience matapos na makabalik sa mga malalaking coliseum at arena sa Metro Manila. Dito sa balitang espesyal mga ka-angel. Sa balitang espesyal, ang bulag na painter, inamin ni John Bramblatt na nawala siya ng pag-asa at dumanas ng grabing depresyon makaraang mabulag noong taong 2001. Nabulag siya dahil sa komplikasyon ng epilepsy. Siya ay 3 taong gulang hanggang sa masumpungan ni John ang mayroon siyang talent sa pagpipinta. Pagpipint siya ng pamamagitan ng pag-touch. Pinag-aralan niya ang lahat ng kulay. Sa pamamagitan ng paghipo, nalaman niya ang mga kulay at katangian nito. Ang puti ay makapal at ang itim ay malambot. Natutunan niya din mag-mix ng kulay sa pamamagitan ng pag-touch. Ang kanyang art ay nakilala sa ibang bansa. Maraming works niya na nabili sa 20 bansa. Nakatanggap siya ng mga recognition bilang sa most inspirational video sa taong 2008 mula sa YouTube at 3 Presidential Service Awards dahil sa kanyang innovative art workshop. Ang bulag na surfer, pinanganak si Derek Rabelo sa isang bulag. Mayroon siyang congenital glaucoma. Ganun man, hindi ito naging bahadlang kay Derek para gumawa ng mga kamangamangha at inarito ang pagsusurfing. Mula nung taong gulang si Derek ay nag-aral na siya mag-surfing. Lahat ng posibleng bagay kung naniwala ka sa Diyos, maaring magawa ng mga bagay kahit may kapansanan, sabi ni Rabelo. Kahanga-hanga si Rabelo sa mga kabila sa kabila ng kulang pa siya sa paningin. Nagagawa niya ang makapag-surf at mababagsik na alon na kagaya ng ibang normal na tao. Dito sa ibang balitang showbiz, ilan pa nga mga artist ang positibo sa COVID-19 matapos ang sunod-sunod na holiday activities. Bukod kay volleyball star Eliza Valdez, kabilang sa mga nagpositibo ay sina Sofia Adres, Candy Pangilinan, Miss Universe 2015, Pia Worksback, maging ang TV host at YouTuber na si Carinda Avila. Sa social media post ng mga nasabing pangalan, nakaranas sila ng ngayon na pananakit sa lalamunan, headache, sipon, ubo at katawan ng walang ganang kumain. Sa ngayon, sumailalim sila sa home quarantine para maiwasan ang hawaan sa COVID-19. Samantala, nagpapasalamat sila sa kanilang mga fans sa patuloy na pagsuporta sa pagbabahal at nananawagan sila na maging maingat sa virus at alagaan ang kalusugan sa gitna ng pandemya. Oras karon na mga ka-angel, alas 5:01 na sa hapon. Laing balitang mga ka-angel, pasok ang 13 taong gulang na Pinay singer na si Fiona Cassandra Vargas sa pinakabagong season ng The Voice Kids sa UK.
umikot nga para kay Fiona Angkos na si Spice Girl, member na si Melanie C, matapos itong awitin ang kanyang Always Remember Us This Way ni Lady Gaga, ang young singer nga ang huling nakapasok sa blind audition, kaya tinagurian na maraming pag-performance nito Save the Best for Last. Nabilib rin ang Black Eyed Peas member na si Will I Am kung tinanong pa ito kung Pinoy ba talaga ang isa nga dalaga. Inamin sa Ireland-born Filipino singer nitong hindi na rin siya makapaniwala na nabigyan siya ng pagkakataong makapagkitang gila sa naturang singing competition. Minahagi rin naman ni Fiona na bata siya ay hilig na niyang pagkanta. Nagpapasalamat naman si Vargas sa mga Pinoy na sumuporta sa kanya sa reality singing search. Si Fiona ay anak ng mga Pinoy na natubong Cebu at Cagayan. Mga mga ka-angel, ito ang mga headlines, ito ang mga balita sa laing bahin at usang panibayaon mga ka-angel. Kay Majima Rayos, mayong hapon, Angel Ryan. Yung ingon pa usab ni Jill Joy Madelo. Kadut-dot, good afternoon. Kaya wala na kayo oras mga ka-angel, sa mga kubad kanyo nila nga tak na sa kahaponon. Sa kalasong kapartner mga ka-angel, si Angel Rose Dia nga ito ang kapi'i karon. Ang iyong nausab sa ito ang management ng sab, si Angel. Number 3, Angel Tutong Samba sa ito ang Chief of Reporters. Yung nausab sa ito ang news writer, si Angel Siensanugan. Ito ang admin head, si Ma'am Angel Roquilindaang. Ako si Angel numero 1, Ryan Circle Molo, nakiguban kaninyo. Hangtod lang sa 54 minutos ang tagda sa kahaponon. Dili lang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-Angel og dalaygon ng Diyos. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Viva Pete Senior Santo Niño! Happy Fiesta Barangay Tablon! Karong Enero 15 ug 16 ang kapistahan sa pangilin ni Senior Santo Niño matang ikatulong Domingo sa Enero. Viva Pete Senior Santo Niño!
Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station.